Binigyan niya ako ng Biogesic. Simula nung binigyan ko daw siya ng Biogesic is nagka-crush na sa akin. Tapos, after niya ako mabigyan, doon na nagsimula yung chat-chat namin, kausapan. Finally, after long wait na pag-aantay natin, ito na. Hindi naman nasusukat sa tagal ng ano yan. Basta ang sa akin lang is I'm always faithful sa'yo. John Kenneth Anderson Kalingasan, Derek dito. Bukal ba sa kalooban mo ngayong oras na to ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jacqueline Vergara Alinea na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Yes, God. Ikaw din, Jacqueline Vergara Alinea. Bukal ba sa kalooban mo ngayong oras na ito ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si John Kenneth Anderson Kalingasan Derequito na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, John. Nang dahil dyan, John Kenneth, tumayo ka. Jacqueline Vergara Alinea, tumayo ka rin. May baba muna saglit ang inyong okay? Magdawakan kayo, magdawkin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag nyo ang ibig magpakasal. Mga kasama, mga panauhing nandirito ngayong oras na to, mga bisita at ang mga magulang ng ating magsingiro, tayo ngayon ay nandirito upang, kagaya ng nabanggit ko kanina, saksihan ang pag-iisang dibdib ni John Kenneth Anderson Kalingasan Derequito at ni Jacqueline Vergara Alinea. Ang kasalang ito, bukod sa ikakasal sila ng isang uong, ay hindi naman ibig sabihin hindi siya marriage made in heaven. No? Ito, there are no such thing as perfect marriage. Pero itong kasalang ito ay kahit na hukom ang nasa harapan nila, ay matatawag po natin na marriage made in heaven. Bakit? Marriage made in heaven kasi napakagwapo ng ating ikakasal, ng ating groom, at napakaganda ng ating bride, si Jacqueline. Kaya ang tawag dyan ay marriage made in heaven. Kasi kung ang isa pangit, yung isa maganda, anong tawag doon? Ang tawag doon ay true love. Apo. Paano kung parehong pangit? Pag parehong pangit, ang tawag po doon ay kapwa ko, mahal ko. Kaya tayong lahat ngayon ay kailangan magsaya. Dahil itong kasalang ito, bagaman ikakasal sila ng isang hukom, ay isang marriage made in heaven. Ganito rin, John Kenneth. Kagaya ng nabanggit ko kanina, magmula ngayon, no? Dahil bukal sa kalooban mo ito,
Magmula ngayon siya ang magiging permanent nobya mo. Nobya. Ibig sabihin ng permanent nobya, novaya. Ibig sabihin nun, wala ka ng ibang tatahaking landas o daan, kung hindi doon sa daan na papunta sa tahanan na naghihintay sa'yo ang iyong may bahay, si Jacqueline Alinea. Kapag niyakag ka ng iyong mga barkada, ng iyong mga tropa, ng iyong mga kaopisina o kung sino-sino pa, halimbawa kayo magbanding, may karapatan ka nang tumanggi. Dahil maya-maya lang, ikaw ay Mr. na ni Miss Alinea, permanent nobya. Ikaw din, Jacqueline, ikaw si John ang magiging permanent nobyo mo na. Magmula ngayon, magsisimula kayo ng panibagong kabanata ng inyong buhay. Pag sinabi natin permanent nobyo, ibig sabihin ng nobyo sa iyong paningin, wala nang lalaki na mas kikisik pa, mas gugwapo pa, kung hindi kay John Kenneth Derriquito lamang. Kahit na nabanggit ko sa inyo itong mga hagubilin na to, bukal pa din ba sa kalooban nyo ang pagparito upang makaisang dibdib? Si Jacqueline. John, bukal pa din ba? Yes, Judge. Ikaw din, Jacqueline. Bukal pa din ba sa kalooban mo ang iyong pagparito upang makaisang dibdib? Si John Kenneth. Opo, Judge. Nang dahil dyan, John Kenneth, kunin mo yung singsing na para kay Jacqueline. Jacqueline Vergara Alinea. Jacqueline Vergara Alinea. Kailanman hindi kita pagtataksilan. Kailanman hindi kita pagtataksilan. Kailanman hindi kita pababayaan. Kailanman hindi kita pababayaan. Isuot mo at pakaingatan. Isuot mo at pakaingatan. Isuot mo at pakaingatan. Ang singsing na ito Ang singsing na ito na siyang tanda na siyang tanda ng aking pag-ibig ng aking pag-ibig at katapatan. at katapatan. Isuot mo na. Ikaw din, Jacqueline, makikuha ang singsing na para kay John Kenneth. Itutok mo sa kanyang palasingsingan sa may kaliwa. Yan. Okay? Susunod ka sa aking bawat bibig kasi na Jacqueline. John Kenneth Anderson Kalingasan Derriquito. John Kenneth Anderson Kalingasan Derriquito. Kailanman hindi kita pagtataksilan. Kailanman hindi kita pagtataksilan. Kailanman hindi kita pababayaan. Kailanman hindi kita pababayaan. Isuot mo at pakaingatan Isuot mo at pakiingatan ang singsing na ito ang singsing na ito na siyang tanda na siyang tanda ng aking pag-ibig ng aking pag-ibig at katapatan. at katapatan. Suot mo na, Jacqueline. Pakibaba na ang mic. Ang singsing na ipinagkaloob nyo sa bawat isa ay sadyang bilog. Walang simula, walang katapusan. Ganyan din ang magiging pagsasama nyo magmula ngayon. Wala nang katapusan. Magsisimula kayo ng panibagong kabanata ng inyong buhay mag-asawa. Hindi na buhay binata, Jan, at buhay dalaga, Jacqueline. Ibig sabihin, yung mga responsibilidad na inaako nyo bilang mag-asawa ay dapat pangangatawanan at pananagutan nyo. Jan, nung unang panahon, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Unang niyang nilikha ay si lalaki. Binigyan niya ng kapangyarihan itong si lalaki. Dominion over all things na hindi nakikita at nakikita. Ngunit itong si lalaki ay nalungkot. Tumangis siya sa Diyos. At nung tumangis siya, dininig siya ng Diyos, pinatulog siya. Habang siya'y natutulog, hinugot ang kanyang tadyang. Hinipan yun ng Diyos at ginawa yung isang tao. Nagising si lalaki. At ang unang namutawi sa kanyang bibig ay, sa wakas, dugo ng aking dugo, laman ng aking laman. At tatawagin ko siyang babae. Merong significance yun dyan. Ang babae, hinugot sa tadyang ni lalaki dahil siya magiging karamay mo, kaagapay mo sa iyong pakikipagsapalaran sa mundong ibabaw. Hindi siya hinugot sa paa, binti ni lalaki upang siya'y sipa-sipain, tadyak-tadyakin, tisod-tisurin. Hindi rin siya hinugot sa braso, kamay, daliri upang siya'y duru-duruin, saktan-saktan, sampal-sampalin. Hindi rin siya hinugot sa mga mata, ilong, ngipin, labi upang siya'y gawa-gawa ng masakit na salita o kung anuan mga hindi kaya ay ang mga kasabihan. Ang babae, hinugot sa tadyang ni lalaki dahil siya magiging kaagapay, karamay ni lalaki sa mundong ibabaw. Siya rin ang magbibigay ng ligaya
kay lalaki sa mga panahong siya ay nalulungkot. Ganyan ka din dapat dyan kay Jacqueline. Huwag na huwag mo siyang sasaktan. Huwag na huwag mo siyang pagbubuhatan. Siya'y mamahalin mo habang kayo ay nabubuhay. Sabi nga sa wikang Ingles, you shall not cheat, steal, or lie. But if you have to cheat, cheat them. If you have to steal away her sorrows. And if you have to lie with her for the rest of your life. Ikaw din, babae. May mga obligasyon ka din na nakaatang para kay lalaki, kay John Kenneth. Nakasulat sa Biblia, babae, magpasakop ka kay lalaki. Hindi naman ibig sabihin noon na si lalaki ang lamang sa inyong pagsasama. Magkapantay nga kayo on the level kayo. Hindi ibig sabihin noon mas malakas siya, mas matapang siya. Ang ibig sabihin lamang noon, Jacqueline, na ikaw ay magpasakop kay lalaki, ay kung may mga matinding pagtatalo na hindi kayo pagkakaintindihan, na kung minsan ay nakakagulo pa ang estado, ang mga ninong at mga magulang, ang Diyos na mismo ang nagsabi kung sino ang masusunod. Babae, magpasakop ka kay lalaki. Parang ganito yan, hindi kagaya ng boxing. Sa boxing, halimbawa, laging may referee. Halimbawa, si Pacquiao at si Mayweather nagbo-boxing. Biglang nag-knockout si Mayweather. Merong referee na magsasabi na break it up, break it up. Ngunit sa pagsasama niyong dalawa, John at Jacqueline, hindi oras-oras andito ang estado, andyan ang inyong mga magulang, o andyan ang mga ninong at ninang at mga kaibigan at bisita na nandito ngayon. Hindi sa lahat ng oras. Kung minsan nga, nakakagulo pa sila. Kaya, take heed from the Bible. Ang Diyos na ang nagsabi, kung meron kayong mga hindi pagkakaintindihan o hindi pagkakaunawaan, babae, magpasakop ka kay lalaki. Nagkakaintindihan tayo. Ibig sabihin nun, bigay mo sa kanya yung kanyang karapatan bilang isang lalaki. May you have hope, faith, and love to Him always and forever. Hope, faith, and love. Faith in everything He sees. Hope in everything He does. And love in all His imperfections. Kagaya na sabi ko kanina, wala pong perfect marriage. Pero ito is a marriage made in heaven. Sinimulan natin ngayon, make His imperfections be perfect. At magagawa mo lang yan kung ipapakita mo sa Kanya yung tunay na pagmamahal na ine-expect sa isang misis ni Mister. Tandaan mo yan. At Anderson Kalingasan, pagdawkin ninyo yung mga palad, magharap kayo sa isa't-isa. Maaari mo nang halikan sa kapangyarihang ipinagkalob sa akin ng Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas, ako, Hukom Antonio O. Belval, ng MTCC Branch 1, San Pablo, Laguna, ay pinagsasama ko na kayo simula ngayon bilang mag-asawa. Mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. John Kenneth Anderson Kalingasan Berikito, maari mo nang halikan o hagkan sa labi ang iyong may bahay, si Jacqueline Vergara Alinea. Halikan mo na. Sa'yo lang ako naging ganito, para bang nasira ulo ko, pader ng puso ko, unting-unting bumibigay, sinisira mo. Tagal kong malas sa pagmamahal, ilang beses ang nasasaktan. Sana hindi na maulit ang dati.
Derequito. 10 years mo to. 10 years natin itong in-interviews. So hindi po nakakilala sa akin. 20 years na po kami mag-best friend ni Jackie. 20 years na po kami mag-best friend ni Jackie. Best yung tawagan namin kasi siya yung pinaka-best sa lahat ng nakilala ko ever. Nandiyan siya lagi through ups and downs. So, Kenneth, sobrang swerte mo sa best friend ko. Kasi lahat nasa kanya. I love you, best. Congrats, Kenneth. Congrats, best. Thank you so much, Mama Liza. Hello. Congrats, Kenneth and Jackie. Kenneth, be a good husband katulad ko. Alam ko, responsable ka at masipag. Ngayong may asawa ka na, isang dala ka na nasolve. Hindi matitipag. Palagi mong pasay ng asawa mo. Tingin mo siya araw-araw at palagi. Jackie, you're in a good hands. You're in a good family. Napakabait ng kapatid ko at kuya din. Nasa mabuti ng tao. Wala kang pagsisisihan. The best use of life is love. The best expression of love is time. The best time of love is now. Cheers to the new beginnings of your life. Those with the newlywed, congratulations and best wishes. Ayan, thank you so much po. At kayo po, Sir John Ray, ang mag-lead ng ating wine toast. So, sasabihin niyo lang po, toast for Mr. and Mrs. Derequito. So, ganun lang po. And Jackie, congratulations ulit sa inyong dalawa. At sana ay maging masaya, tahimik, payapa at maging successful ang kayong dalawa hanggang sa huling yugto na inyong mga buhay na kayo magkasama pa rin dalawa. No? Okay, yun lang at congratulations ulit sa inyong dalawa. Ha? Thank you so much. Thank you so much po, Ninang Ran. Yung pangarap mo na simple pero napakaayos na kasal. Although may mga stress si Jackie, pero naayos din lahat. Papasalamat ako sa inyong dalawa na nagtiwala kayo sa akin bilang ninang kahit bata pa ako. Pero sana may matutunan kayo sa akin sa mga advice ko at naniniwala ako na habang bata pa kayo, ay maging maayos ang inyong buhay. Hindi man tayo magkakasama ng matagal dahil aalis ako, pero pagbabalik ko, gusto ko maging maayos pa rin kayong dalawa. Tita Mila, Tita Vida, maraming pong salamat sa tiwala, kay Kuya Joseph, kay Ate Alma, tsaka po sa family Derequito, family Alinea. Maraming pong salamat sa pagkuha niyo sa amin bilang ninang at sa tito ko. Maraming pong salamat at magandang hapon po. Ayan, thank you so much po, Ninang Teresa Santoro. Nagpapasalamat ako kasi honor for me na mapili niya bilang ninang. Although si Kenneth kasi ay talagang ninang niya ako sa binyag. So, it's an honor. Ngayon, ang gusto ko ay ipinagpe-pray ko lagi na starting today, mas ma-bless kayo ng mabuti ni Lord. Pero with those blessings, yung come na hindi lang yun sa material things, pero in all aspects of life. And then, ang isa rin sa pinag-pray ko ay yung anointing at saka yung protection ni Lord sa inyo. So, kasi alam naman natin, hindi lang yung physical. So, yung protection, yung sphere ng protection ni Lord with His most precious blood ay makover kayo. Tapos, mag-iiwan na rin ako ng isang munting advice kahit hindi nyo kailangan. So, I know na medyo matagal na rin kayo, di ba, na magkasama. And siguro, iniisip nyo na sobrang kilala nyo na yung isa't isa. Pero, ang iniisip ko lang kasi, di ba, minsan pag magkakilala na kayo, masyado kayong naging comfortable na sa isa't isa. So, sa akin, okay lang yun na as long as you share with each other kung ano yung gusto nyong i-share. Pero with that comfort, ano ko lang is yung syempre, meron pa rin konting
ano yun, parang may demarcation line between yung respect. Kasi di ba may mga pagkakataon na sa sobrang comfortable nyo, minsan nag-go overboard. So, maintain the respect at saka yung, syempre, yung, what you call that, yung mystery sa inyong dalawa. So, not to keep secrets, at saka, wag, ano nga yun, yung isa yung parang, wag si Jackie kasi alam ko as a woman, na di ba minsan iniisip mo parang hindi kasi si Kenneth manghuhula. So, sa marriage, yun yung isang masashare ko. Kasi before, I was thinking na pag hindi ako kumibo, akala ko, maiisip niya, hindi pala ganon. So, yun yung for Jackie. For Kenneth naman, minsan kasi, ang babae, akala mo, ano siya, akala mo matampuhin or sumusumpong lang. Ano lang yun, meron lang siyang gustong masabihin or hindi masabi. Pero, ganyan lang yun. So, try to understand each other. And God bless. Thank you. Thank you so much, Ninang Emily. And next, Sa haba ng panahon na pinagsama nyo, napatunayan nyo na talaga yung love nyo sa isa't isa. So kaming lahat dito, yung nag-wish na sana yung kasunod noon ay yung suklin ninyo, yung marami yung bunga ng inyong pagmamahalan ay kasunod na yun yung mga babies na alam nyo yun yung makukumpleto sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Yun lang siguro. Congratulate at wish ko na habang buhay pa kayong magsama ng matagal. thank you so much, Ninang Priscilla. And next, Nino. Marriage, why did you get married? Because you love each other. And throughout things, if there's a word said that might feel that it's not kind to your heart, remember, why did you get married? Because you love each other. Rather than saying, how do you say that? Say, why did you say that? Why? Because you love each other. And always hold that things in your heart. It's something that is so easy when we get angry. So we just take a side, we take a slight to something which is said without meaning of that. Misinterpretation is easy. Love is hard. You have to work at it. And so I pray that you will be blessed with a heart of love and truth and seeking the truth always, because that is dear to the heart. That's it. Thank you so much, Best sir. wishes to both of you, and the main thing that we always do together is we pray together before we go to sleep, and I think that's the last word. Thank you so much, Mr. and Mrs. Bennett. Next, we have Ninang Amy. Kayong mag-asawa, pasensya na kayo kung ako man ay proxy at lola lang ako. At wala ang inyong ninang kasi talaga hindi siya pwedeng mag-absent. Ang masasabi ko lang sa inyo, magbigayan kayo. Kung sakalit magkaroon kayo ng tampuhan, huwag niyong palilipasin ang magdamag na may tampuhan. Kailangan mag-unawaan, lagi magsusunuran. Kung ang isa ay mataas, ang isa mababa. Huwag kayong magsasabay na pareho kayong mataas. Dahil mahirap kung pagka nagkaganon. Basta ang isipin nyo lagi, nasa Diyos ang gitna ay, lagi niyong isa sa isip ng ating Panginoon nasa inyong gitna. Huwag kayong lalampas, lagi na lang inyong isipin na mag-pray lagi, gano'n na patnubayan kayo na magkaroon kayo ng magandang buhay sa inyong pagsasama at sana kayo magkaroon ng maraming anak. Ayun lang, maraming salamat. Thank you so much po, Ninang Amy. Wala ngay sana nagsama kayo ng habang buhay. Konting problema, kailangan na ayusin na. Huwag lang pala kayo. Salamat. Thank you so much po. How about? Mahalan kayo, huwag kayong mag-aaway, at mag-ibon na kayo simula ngayon. Ayun. Kenneth and Jacqueline, pumala ngayon, matuto na kayong magtipid. Ayun, magtipid, mag-ipon. Ayan, thank you so much po, Mr. Joseph Alinea, the brother of our bride, representing her late father, Mr. Alexander Alinea, and of course, the mother of our bride. Jackie, Kenneth, sa tagal na ninyong pagsasama, sana ay malampasan niyo lahat ang mga
kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan ay dapat malutas din. Basta magmahalan lang at mahalin nyo rin yung inyong nasa paligid ninyo at huwag kayong makikinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Basta yung sa inyo, yun lang. Mahalan, yun lang. Unang-una po, maraming salamat po sa magulang po ni Jackie sa pagmamahal sa anak ko. At umasa po kayo na ganun din po ang bibigyan ko kay Jackie. Hindi ko pa. Madami kayong ma-encounter na sakripisyo. Huwag kayong mababalisa kung kumbaga kinakailangan magpakumbaba kayo at magpakababa sa lahat ng oras. Ayun nga, gaya na sinabi nila, magdasal para gaya nga na sinabi ng iba, si Jesus ay pag-ibig. Ito yun. Kaya tawagin nyo lang sila, hindi na kayo magkakaproblema. Okay. Ayan, maraming salamat po. Palakpakan naman po natin the parents of the couple. Sabi ng iba, nalulungkot daw po ang mga magulang. Hello. Unang-una sa lahat, ulit, nagpapasalamat ulit ako sa lahat ng dumalo. Yan, kayo nga, hindi mabubuo itong event na to kung wala kayo dito. Kaya yon, sobrang saya namin both ni Jackie dahil, ayun, syempre kung wala kayo, wala tong event na to. Ayun, tingin ko, yun lang. Thank you so much po. Ako naman po, gusto ko rin magpasalamat sa suppliers namin, kay Miss Gina at sa team niya, sa JCP Photo, sa makeup artist po namin, and sa Y2K Photo Booth. Ayun, you make our most memorable day in our life. So, isa kayo sa nagkaroon ng malaking parte sa aming buhay mag-asawa. And syempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga tao na pumunta at nagabala. At gusto ko rin po magpasalamat especially sa aming magulang, sa mami ko, sa kuya ko, sa mama Vida ko, at finally, Daddy Glenn. Yun, hindi namin lubos maisip kung paano namin nalampasan lahat ng struggles within our preparation para dito sa wedding na to. And I know na yung mga tao na tumulong sa amin, sila din yung mga taong makakasama namin for the rest of our life. So, maraming salamat po. At yun, gusto ko rin pong bigyan ng special thanks yung tita ko po, Tita Angie and Uncle Graham, for having us in our wedding. Thank you for spending your time with us. And ayun, kahit limited lang yung time po nila dito sa Pinas, nag-spend pa rin po sila ng time to attend our wedding. Yun lang po. Salamat sa lahat ng iyong mga ginagawa para sa ating relationship. Yan, alam ko naman lahat ng mga ginagawa mo ay para sa atin talaga. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako at araw-araw ikaw ang pipiliin ko.